Na musika at balita ay pinapalaganap, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man. Vibes. Ayan, ikaw ba marunong ka makinig? Baka naman puro ka lang dyan daldal, hindi ka nakikinig. Wag. Ba't yung ganun, ha? Dapat very good communicator ka kapag ikaw ay marunong ding makinig. Dapat lagi tayong nakikinig sa mga sinasabi sa atin. Hindi yung papakinggan mo lang. Although, sige, pwede naman yun. Yung sinasabi nila na pakinggan mo, listen. Yung mga sinasabi sa'yo, pag hindi maganda, ilabas mo sa kabila para hindi mo masyadong dinidibdib. Pero yung mga magagandang sinasabi naman sa'yo at may makabuluhan at magiging mabuting tao ka or magiging mag-grow ka as a person, and then you listen. O, di ba? Ma-connect natin dito sa kay Beyonce. Happy Friday! Cheers to another Friday, ka-vibes! Kamusta ka naman? Mabibless na naman tayo ngayon ng isang weekend of rest. O, diba? So, use it wisely, ha? Yang ating weekend na yan. Kasi minsan, imbes na magpahinga tayo, kung ano-ano rin naman yung ginagawa natin, eh. Diba? Pag may... And then, ang gagawin, pagdating ng Lunes, parang pagod na pagod pa rin yung katawan natin. Kasi, hindi tayo nagpahinga. Hindi ka rin nagpahinga. Ganyan ka rin ba ka-vibes? Yung para bang pagdating ng weekend, marami ka makikitang gusto mong gawin. At hindi mo na namamalayan na tatapos na pala yung isang week and ending, hindi ka nakapagpahinga. Oo, hindi mo na naiisip yung pagpapahinga na may next weekend pa naman. Nilalahat mo na agad. Diba? Marami sa atin ng ganyan eh. Yung gusto ko na matapos kasi lahat, Cathy G. O, sige, gusto mo na matapos ang lahat. O anong ending ngayon? Pagod ka. Diba? Oo. Same thing applies sa mga blessings na dumarating sa buhay natin, ka-vibes. Minsan masyado tayong na-overwhelm sa mga blessings. Ayan, at ang nangyayari, ubus-ubus biyaya tayo. Aminin mo naman, ka-vibes. Hindi natin naiisip mag-save or yung consequences ng mga ginagawa natin pag dumadating na yung blessings. Diba? Parang, wow, ang sarap-sarap ng pakiramdam. Yes! Ang sarap talaga sa pakiramdam yung ang daming blessings na dumarating sa'yo. Pero, ka-vibes, hindi ka rin dapat makalimot. Ayan, dun sa blessings. Ang ending kasi, pag naubos or natapos na, walang natira sa atin or walang nangyayari. And worse, minsan, alam mo yun, katawan pa natin yung nagsasuffer eh. Kasi nga, masyado tayong nagpakasaya do sa mga blessings, sa mga biyayang nare-receive natin, 'di ba? Dapat din naman alam natin kung paano maging mahinahon. Ayan. And ang problema pa diyan, hindi lang ikaw ang nagsasuffer pag dumating na yung time na alam mo yun, nawala na, nang hina ka na, pati yung mga mahal mo sa buhay, of course, magsasuffer din. Sino ba yung mga mahihirapan? Sila din naman dahil sila yung mga nandyan na pwedeng umalalay at umagapay sa'yo, ka-vibes. Naku po, abangan nyo ating story for today. Talaga namang nakakalungkot, nakakaiyak, pero punong-puno po ng inspirasyon ang ating babasahin na letter. Maya-maya lamang po, ka-vibes. Kaya, syempre, huwag kayong bibitiw. Kasama nyo na naman po ako, ang gabay nyo sa usaping Pag-ibig, Cathy G. Ayan, dito sa Love Me, Cathy G. All the way hanggang 3:00 po tayo, ka-vibes. Magkakasama-sama. Kaya naman, hello din sa lahat po ng mga nanonood na sa atin sa Facebook Live. Yung mga magko-comment sa Facebook Live. Hello po sa inyo lahat. Thank you so much for watching and for listening, ka-vibes. Tuloy lamang tayo sa tugtugan, kaya walang bibitiw. Diyan ka lang, manatiling nakatutok. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Ka-vibes. Huwag kang basta-basta gi-give up sa hamon ng buhay. Dapat laban lang. Gano'n man kabigat, gano'n man kahirap yung mga pagsubok na yan, don't give up. Ayan. Katulad na lang si Jason Mraz, hindi siya nag-give up. Ka-vibes, paano mo ipagpapatuloy ang buhay kung ang tumutulong sa'yo ay bumitaw na, gumibap na? Ano ba ang mangyayari? Pagpapatuloy mo pa rin ba ang buhay? Dahil kahit wala nang nakaagapay sa'yo, kahit wala ka ng sandalan, kahit wala nang nakaalalay sa'yo, anong gagawin mo, ka-vibes? Yan po ang ating Cathy G. As, ang ating pong katanungan for today. Ngayon pong araw po ng Biyernes. Kamusta naman po sa lahat po ng mga nagmunggo ngayon na ulam? Oo, sa mga nagle-late lunch, I'm sure marami pa rin po sa inyong mga naghahabol, kumakain ng kanilang pananghalian. Ayan, yung mga pilit tinapos ang trabaho ngayong araw na, or pilit na tinatapos ang trabaho ngayong araw na ito dahil nga syempre weekend na naman, ka-vibes ha. Ang sarap na namang lumaboy, although may mga pag-ulan pa rin po tayo dahil according po sa Pag-asa,
magpapatuloy po yung mga nararanasan nating pag-ulan dahil po sa habagat. Although may dalawang LPA, pero hindi naman po ito makakaapekto sa ating bansa. Pero still, magdadala po ng mga pag-ulan. Kaya dun sa mga maglalakwatsa, lalaboy, babiyahe, ka-vibes, mag-ingat po kayo, ha? Ayan, at syempre ingatan po ang inyong katawan dahil ang daming may sakit din ngayon. Nako, baka gumibap yung katawan mo dahil sa sobrang pagtatrabaho. Baka gumibap yung katawan mo sa sobrang dami ng iniisip mo. Alalahanin nyo, importante pa rin, gaano man kadami ang pera natin, kung tayo naman po ay may sakit, ay wala ding mangyayari, dun lang din mapupunta ang lahat. So, alagaan ang ating sarili, lalo na po ngayong panahon ng tag-ulan. Well, ka-vibes sa lahat po ng mga nanonood pa rin po sa atin at nakikinig. Tayo po ay napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Gensan, ka-vibes. Abangan nyo po na ang ating letter for today coming from Melvin. Nakakalungkot yung, alam mo yung hindi mo na inintindi. Basta ang gusto mo kasing mangyari sa buhay mo, magtatrabaho ko dahil kailangan ko ng magkaroon ng maraming pera. Kailangan ko maiangat ang pamilya ko sa kahirapan. Kailangan kong tulungan yung mga nangangailangan. Kailangan kong alagaan itong mga may sakit. Pero papaano naman, ka-vibes, kung ikaw ay kailangan na rin, nangangailangan na rin ng tulong? Paano, ka-vibes, kung kailangan na rin ng katawan mo ng pahinga? Anong gagawin mo, ka-vibes? Well, yan nga po ang inyong papakaabangan. Kaya, ka-vibes, tutok lang, ha? Saying hello muna sa lahat po ng mga nanonood po sa atin sa FB Live. Kay Gloria King, Miss Shano, Miss Alteza Sino Cruz, and Resine Climaco. Ayan, hello po sa inyo dyan. And happy birthday, of course, sa ating dalawang nagagandahan at nagpopogi ang DJ. Of course, DJ Main and DJ Tonyo. Ayan, happy birthday. Sa lahat na rin po ng mga nagse-celebrate ng birthdays today, happy birthday. Diyan ka lang, ka-vibes, at abangan nyo na po ang ating letter na babasahin in just a short while. Kaya walang bibitiyo at manatiling nakatutok dito lang sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Diba? Or nasabi mo na ba yan, ka-vibes? Because of you, kaya inspired ako. Because of you, kaya eto ko ngayon kahit nahihirapan ay lumalaban pa rin sa hamon ng buhay. And because of you, marami akong nagagawa. Pero papaano kung yan tumutulong na yan, yung reason na yan tao na yan, kung bakit ikaw ay nandyan, ay nawala na or bumitaw na? Paano mo ipagpapatuloy ang buhay kung ang tumutulong sa'yo ay bumitaw na? Nako, ang sakit, diba? Uy, saying hello muna to my CC, Eve, and AC. Hello sa inyong dalawa. Ingat-ingat kayo. Diba, ka-vibes, alam nyo, meron talagang, darating talaga sa punto ng ating buhay na bibitaw at bibitaw ang isang tao. Hindi dahil bumitaw dahil hindi na kaya. Kung minsan bumibitaw dahil kailangan ng bumitaw. Kailangan ng magpaalam. Ang sakit pag dun sa ganong part, diba, na bumitaw dahil kailangan na, wala nang choice yung ganon. So sabi nga maliit lang or maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang life natin, kaya dapat i-enjoy natin ang ating buhay. Pero alam nyo, meron at merong mga tao talaga, lalo na of course ang ating mga parents, ang ating pamilya na nandyan sa atin at nagiging sandalan natin na masasabi natin, ito yung mga pakpak natin ito yung mga tumutulong sa ating lumipad pataas na eventually, sabi nga, sila yung ating wind beneath our wings, ka-vibes. Abangan nyo po ang story natin coming from Melvin. Dito lamang po yan sa 92.3 FM Radio Manila. This love letter is from Melvin. Dear Kathy G, magandang tanghali po sa inyo, lalo na sa mga nakikinig dito sa inyong himpilan. Matagal ko na pong napapakinggan ang mga nagpapadala sa inyo ng liham, kaya nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang kwento ng aming pamilya. Sana'y kapulutan nito ng aral at maging inspirasyon sa bawat individual na pahalagahan natin ang buhay ng ating mga minamahal. Dahil kapag ito ang nawala, makakausad ka pa ba? Kakayanin mo bang harapin ito? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Melvin mula sa probinsya ng Tuguegarao. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya, Kathy. 3 kaming magkakapatid.
Kaya nung high school pa lamang ako ay napilitan ng mag-abroad ang tatay ko para may maipakain sa aming pamilya at mapag-aral kaming magkakapatid. Habang nakikipagsapalaran sa ibang bansa si tatay, ang nanay naman namin ay nagtitinda ng isda sa palengke. Naging maayos naman ang aming pamumuhay nung nasa abroad si tatay. Kung dati ay kinakapos kami, ngayon kahit papaano ay naibibigay na sa amin ang aming mga pangangailangan. Pero Kathy, hindi pala pangmatagalan ang ginhawa na tinatamasa namin noon dahil makalipas ang 1 taon ay umuwi si tatay. Hindi kasi niya kinaya ang bigay na trabaho doon, nagkasakit siya at hirap nang maglakad. Nang makauwi si tatay, si nanay naman ang napilitan na mag-abroad. Dahil nga lahat kami ay pumapasok sa eskwela. Hindi kakayaning tustusan lang ng kita mula sa pagtitinda ng isda sa palengke ang mga gastusin sa bahay at paaralan. Kaya nang makaalis ang nanay, ay unti-unti ulit guminhawa ang aming pamumuhay. Pati na ang mga gamot ng aking tatay ay natutugunan na rin, Kathy. Pero sa pag-alis ng aming nanay, ay ang pag-uumpisa naman ng bagong kalbaryo ng aming pamilya. Kathy, dahil makalipas ang 2 taon, umuwi ng Pilipinas si nanay. Gaya nga ng naikwento ko, may sakit si tatay at habang tumatagal ay lumulubha na ito. Bukod pa doon, ay napapabayaan na rin kaming magkakapatid. Pero sa pag-uwi ng aking nanay, lalo kaming naghirap dahil wala naman siyang mahanap na maayos na hanap buhay dito. Napilitan na rin ang aking mga magulang na ipaampon ang 2 kong kapatid sa aming mga kamag-anak. Kaya pagkatapos ko ng high school, lumuwas ako ng Maynila para maghanap ng trabaho. Pinalad naman ako, Kathy, dahil nakapasok ako sa isang BPO company bilang isang call center agent. Di naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, Kathy. Kahit na probinsyano ako, nakakasabay naman ako sa looks ng mga taga Metro Manila. Bilang ako ang panganay sa aming magkakapatid, kinakailangan kong tulungan ang pamilya ko. Hindi naman ako nabigo, Kathy. Bukod kasi sa pagtatrabaho ko, nagamit ko rin ang aking itsura para kumita. Oo, Kathy. Nagamit ko ang looks ko para makipag-date kung kani-kanino na ang kapalit ay pera. Sa madaling salita, nakaluwag-luwag ulit ang aming pamilya dahil sa kinikita ko, Kathy. Araw-araw, iba-ibang tao ang nakakadaupang palad ko paminsan-minsan. May matandang babae na naghahanap na makakausap at kasakasama. Pero aaminin ko na ang karamihan sa mga sinasamahan ko ay mga taong katulad ko ang kasarian. Kaya pag-uwi ko ng Tuguegarao, sandamakbak ang pasalubong ko para sa aking pamilya, Kathy. Tinatanong na nga nila ako kung saan daw nanggagaling ang mga inuuwi kong pasalubong at pera. Sabi ko lang, naiipon ko ito sa kinikita ko bilang isang call center agent. Buong akala ko, Kathy, ay nalampasan na ng aming pamilya ang kalbaryo na aming pinagdadaanan. Hindi pa pala dahil kung kailang okay na ulit kami dahil may maayos naman akong hanap buhay, ay saka pa ako nagkasakit. Hindi ko na lang babanggitin, Kathy, kung ano ang aking karamdaman pero unti-unti kasi akong namamayat. Kung dati ay maskulado ang aking katawan, ngayon ay butot balat na ako. Umuwi ako sa amin sa Tuguegarao at umalis na ako sa trabaho. Laking gulat ng aking nanay at tatay dahil sobra na akong namayat. Hindi ko naman masabi sa kanila ang aking karamdaman dahil ayoko na makadagdag pa sa kanilang mga alalahanin. Matanda na ang aking mga magulang, Kathy, pero gayon pa man ay napilitan sila na kumayod ulit kahit halos hirap nang maglakad si tatay ay bumalik ito sa pangingisda. Pero hindi naman palaging may kita dahil madalas din umatake ang pananakit ng kanyang mga paa. Si nanay naman ay bumalik rin sa pagtitinda ng isda sa palengke, pero dahil bihira nga lang makapangisda si tatay, wala rin kinikita si nanay. Kaya naman napilitan ng mga lakal ng basura si nanay, Kathy, upang may pangkain kami araw-araw.
Awang-awa ako sa nanay ko, Kathy. Kahit matanda na siya, pinipilit pa rin niyang maghanap buhay dahil dalawa kaming pasanin niya bukod pa sa mga kapatid ko. Habang sinusulat ko ang liham na ito, Kathy, hindi ko mapigilang maluha. Kung makikita mo lang ang itsura ng nanay ko habang pasan-pasan ang sako ng kalakal ay sadyang nakakadurog talaga ng puso. Madalas ring lumapit sa mga politiko ang nanay ko, Kathy, para makahingi sana ng pampagamot sa amin ng tatay ko. Pero minsan, ang isang buong araw na ipinipila ng nanay para makahingi ng tulong panggamot ay 1 kilong bigas at 1 sardinas lang ang naiaabot sa kanya. Malaking tulong na rin sa amin yun dahil maitatawid namin ang 1 araw. Hanggang 1 araw na ospital ang nanay ko, Kathy. Kakahanap ng pera at kakahingi ng tulong sa kung sino-sino, bumigay ang katawan niya. Pero hindi rin nagtagal, pumanaw si nanay dahil sa sakit niya. Nakakaiyak isipin na kahit na may sakit na rin pala si nanay ay kami pa rin ni tatay ang iniintindi at inuuna niya, Kathy. Nang pumanaw ang nanay, may bago kaming problema. Natapos ang paghihirap ni nanay pero hindi natapos sa amin ang paghihirap. Kathy, dahil problema naman kung papaano namin siya maipapalibing. Kaya kahit nakakahiyaman, kinapalan ko ang mukha ko na mag-post sa social media para makahingi ng tulong kung sino-sino na rin ang mga pinadalhan ko ng mensahe para humingi ng abuloy para sa nanay ko. Napakahirap, Kathy, ng pinagdadaanan ng aming pamilya. Pero saludo ako sa nanay ko dahil sa kabila ng hirap at karamdaman niya, pinili pa rin niyang unahin kami ng tatay ko at ng mga kapatid ko kahit pa ang kapalit nito ay ang kanya ng buhay. Hanggang dito na lamang, Kathy. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Lubos na nagpapasalamat. Melvin. Boss, diba? Gising na gising yan. 24 oras, lagi yan nandyan, nakabantay lang sa atin. Pero grabe, alam mo, actually, sabi ko nga kanina, while reading the story of itong si Melvin, alam mo yung ang sakit ng pakiramdam na doon mo marirealize, no, kung gaano kamahal, gaano tayo kamahal ng ating mga magulang na talagang handang magsakripisyo para sa atin. And itong nangyari dito kay Melvin, pagsubok, Melvin, 'di ba? Na hindi lahat ng araw, hindi lahat ng oras puro biyaya, puro happy lang. Dapat marunong din tayong, alam mo 'yon, tumawag after nating makuha yung ating mga blessing. Marunong tayong magpasalamat. Pero yes, dapat tayong magpasalamat dahil may mga tao na nandyan at nasasandalan pa rin natin kahit na alam mo yun, nasa tamang edad na rin tayo. Dahil ang mga magulang natin, hindi naman natatapos yung obligasyon nila sa atin eh. 'Di ba? After nila tayong iluwal, after alagaan, palakihin, pag-aralin, still, ang mga magulang nandiyan pa rin yan. Kahit na naghihirap na yan, hindi naman nila yan sasabihin sa atin eh, 'di ba? So let's embrace ang ating mga parents. Mahalin natin ang mga taong nagmamahal sa atin hanggat nandito pa sila sa mundo. Dahil iba, kapag nawala na sila, ang hirap din magsisi, 'di ba? Ang hirap din nung hindi mo naparamdam na sana naparamdam mo nung umpisa pa lang. Welcome vibes! Hingang malalim, ayan, I'm sure marami ang nalungkot, naiyak sa ating story for today. 0916-563-1777. Yan po ang aming text line. Or pwede po nyong i-post sa ating pong Facebook Live. Ayan, nasa mga nandyan po sa Facebook Live at nanonood at nakikinig. Ayan, i-post nyo po dyan or sa Kathy G, my FB page, or siyempre po sa amin pong Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. Posted din po dyan ang ating question for today. Paano mo ipagpapatuloy ang buhay kung ang tumutulong sa'yo ay bumitaw na? Dahil tuluyan ng bumitaw sa kanila, Melvin, ang kanilang ina, na eto, naghanap buhay, nangalakal, lahat na, nakalimutan na ang kanyang sarili. 'Di ba? Minsan masabi na lang natin, Kathy G, alam mo, wala na akong masabi. I can't cry hard enough. Paiwan po natin si Melvin Ka-Vibes. Nandyan.
Palagi pa rin, 'di ba, ang ating mga magulang kapag kailangan natin. Kahit na nga malalaki na tayo, palagi pa rin silang nandyan, nakasalo sa atin. Palagi pa rin pinapakinggan ang mga hinaing natin. Palagi pa rin nakatingin sa atin sa mga pinagdadaanan natin. Palagi silang nandyan at willing na umagapay pa rin kahit na malalaki na tayo, matatanda na tayo, di ba, ka-vibes? Ikaw ba, palagi pa rin bang nandyan ang mga magulang mo sa'yo or palagi ka bang nandyan para sa kanila? Hindi lang naman all the time na sila lang lagi yung nandyan sa atin. Dapat palagi din tayong nandyan para sa kanila. Ang mga magulang natin, matatanda na yung mga yan di ba? So dapat let's spend our time with them. Ayan, kung pwede at kung may time naman talaga. Dahil yan po ang story ng ating letter sender ngayong coming from Melvin. Pinakita dito kung gaano ang kanyang mga magulang na iginapang sila kahit na mahirap ang buhay, ipinilit na magkaroon sila ng magandang buhay. Pero yun nga di ba, hindi mo talaga masasabi kung anong ang naghihintay sa'yo na bukas, diba? Paano mo ipagpapatuloy ang buhay kung ang tumutulong sa'yo ay bumitaw na? Dahil po bumitaw na itong nanay nitong si Melvin matapos itong magkasakit. Imagine, yung nangyari na yung tatay niya nagkasakit, pumunta na ibang bansa, umuwi ng Pilipinas, nagkasakit, sumunod yung kanyang nanay, pumunta na ibang bansa, umuwi dahil nagkasakit ang kanyang tatay at kailangang alagaan. At itong si Melvin na sana inaasahan ng kanyang mga magulang na tutulong sa kanya, naging naasahan naman siya pero nakalimutan niya atang bantayan or alagaan at bigyan pansin yung kanyang sarili. Kaya dumating sa point na pati yung kanyang katawan ay bumigay din. Nangangayayat si Melvin na hindi niya alam kung anong rason. Ayaw niya na lang sabihin sa kanyang mga magulang ang totoong rason ng kanya pong pagpayat, ang kanyang pagkakaroon ng sakit. Ngayon si Melvin at itong kanyang ama ang inaalaga ng kanyang nanay na hindi namamalaya ng kanyang nanay. Imagine, nandun ako nalungkot sa part na nangangalakal na lang ng basura, kailangan pumila sa mga politiko para manghingi ng pera, makakuha ng pampagamot. Pero ano nangyari? Bumigay yung katawan ng kanyang ina at ito po ay pumanaw. Well, sabi ng ating ka-vibes from text line, Cathy G, magandang hapon. Para sa sender, hindi madali ang pinagdaanan mo at ng pamilya mo pero mapalad ka pa rin dahil meron kayong mga magulang na handa magsakripisyo lagi para sa iyo. Huwag ka mawalan ng pag-asa dahil nandyan pa naman ang iyong ama at mga kapatid. Thank you so much, Janice Kunanan. And hello, Cathy G. Good evening from Napa, California pa rin. Listening to you, enjoy na enjoy talaga ako sa every segment mo. Salamat. Thank you so much, Jordan Ray, sa iyong laging pakikinig, na kahit napatulog ka na gabi na dyan sa California, still listening to me. Thank you so much. I appreciate it. And William Mortel, Cathy G, grabe yung mga efforts ng nanay nila para sa kanilang pamilya. Kudos po sa mga nanay na nagkakayod para lang sa kanilang pamilya. Totoo naman yan, William Mortel. Racine Climaco, hello, good afternoon to you. Miss Altesa Sino Cruz, have a blessed Friday also to you. Si Larry Serma or Saril Lerma, for me, sa question for today, pwede nating sandalan ang mga magulang natin kung tayo ay may mga problem or mga matatalik na kaibigan na pwedeng takbon or di kaya ang Diyos na kahit anong oras, papakinggan niya ang ating dalangin. At ang lahat ng ating problem ay isurrender mo sa Kanya. Yes, I agree and amen to that. Dahil si Lord lamang ang nakakalam kung paano nga tayo tutulungan spiritually. Agree, yun lamang po. Thank you, Sari Lerma. Hello, Nazalang Latsky and to your family. Ayan, UEP Katarma, Northern Samar. Fe Cornico Nalazon, hello, and Nalazon is Aluyo family, always listening dyan po sa Katarman Samar. Salamat! And John Shield Cañada Gonzalez and Gloria King Mesiano, thank you. Yung biyahing Pasig Quiapo, Cathy G, via JRU Palengke Santa Mesa Etiague, nakatune in sa'yo. Thank you so much, ka-vibes. Ayan ha. So kayo po kung meron pa mga payot reaksyon para sa ating sender for today na si Melvin, 0916 563-1777 or pwede po ka-vibe sa atin pong Facebook page 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Cathy G. Walang bibitiw ka-vibes diyan ka lang. Manatiling nakatutok dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Ka-vibes. Oras po natin 2:17 na, and you're still listening
to me, love me, Kathy G. Ayan, smile ka naman ka-vibes dahil ilang oras na lang, malapit na, uwian na, o diba? Magre-relax ka na naman dahil nga weekend, chill na naman tayo, syempre ka-vibes ha. Again, dun sa mga uuwi po, mag-ingat po ha, dahil nga po ang pag-ulan ay magpapatuloy according po sa Pag-asa. Ang ating pong letter for today, yun nga po, galing kay Melvin, ang nakakasad na story dahil dito pinakita kung gaano ka, alam mo yun, supportive ang kanyang magulang sa kanilang mga magkakapatid. Although, hindi nga kinaya sa hirap ng buhay, kaya yung dalawang kapatid niya ipinaalaga doon sa kanilang kamag-anak. At natira nga to si Melvin na tumulong din naman sa kanyang mga magulang. At dahil sa kagustuhan niya maiangat ang buhay nila, pumunta ng Maynila, dito nakipagsapalaran, hindi naman siya nabigo, pero napabayaan na niya dahil masyado siya na-overwhelmed dun sa mga blessings na nakuha niya. Nagkasakit po itong si Melvin. At ganun din, ang kanyang tatay na may sakit mula abroad, umuwi dito, ang nag-alaga ang kanyang ina. Ang kanyang ina na hindi namamalayan na ang dami ng sakripisyong ginawa at mas nauna pa na bumigay ang katawan sa kanila. Ayan. Papaano mo ipagpapatuloy ang buhay kung ang tumutulong sa iyo ay bumitaw na ka-vibes? Yan po ang ating Kathy G. Alam niyo po ba ang pangunahing reason kung bakit nag-iibang bansa ang mga Filipino ay para maghanap ng mas magandang oportunidad sa trabaho at mas mataas na kita kaysa sa makukuha nila dito sa Pilipinas, 'di ba? Napakarami ng ating mga kababayan na mga OFWs. Hello po sa ating mga OFWs na ka-vibes. Ayan na nakatutok at nakikinig sa atin. Kadalasan ginagawa nila ito para suportahan ng family. Yan naman talagang number one. And kaya maraming overseas Filipino workers o OFWs ang nagpapadala ng remittances na malaking tulong naman po sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayan, saludo tayo sa mga bagong bayani na OFW. Ang atin pong letter sender nga, ito po ang mga reaksyon at payo for you. This one is coming from FB Live, Fire Just Real of course. Sabi nga ang buhay natin meron talaga sa kanya. Kaya habang may hininga tayo, panatili nating mapagtagumpayan ang hamon ng buhay. Good afternoon, ka-vibes. Well, for the sender, masigpitan mo pa ang pananampalataya mo. Walang imposible sa itaas. Hanggat nakikita tayo na hindi lumalaban sa mga hagupit ng kapalaran, nawalan sila o mga mahal natin ng gana para lumaban sa hagupit ng kapalaran. Ayan. Nawalan sila o mga mahal natin ng gana para magsumikap. Sa bawat pasanin na problem na dumarating sa atin, tanging sarili lang natin ang solusyon. Aanin mo ang milyong tulong kung ikaw mismo ay hindi na marunong lumaban at magpahalaga. Sayang lang din, di ba? Higit sa lahat, gaano mang kaliit na biyaya ay marunong tayo magpasalamat. Above all, marunong tayo magpahalaga sa sarili lalo na sa ating kalusugan. Naku po, di ba? Huwag tayo mabulag sa kinang ng salapi kung hatid naman ito ay pagkakasadla sa kawalan. Wow! Very deep ha? Fire Just Real. Thank you so much for always listening at syempre sa pagbibigay ng iyong komento at payo. Nung nagkasakit Kathy G, madaming nangako na tutulungan nila ako. But then in the end, ako na lang din ang gumagawa ng paraan to survive. Sabi ni Yausap Bengson ako. Pero yun naman talaga kung minsan akala mo yung mga taong tutulong sa'yo ay wala din naman pala. So talagang kailangan ikaw din. Kailangan mo, alam mo din kung paano iaangat ang iyong sarili. Pabati po again, JSL Fashion Couture, always listening sa Imo City na sina Jonathan, Tess, and Ian. Thank you, Yosa Pero, Mary Dulay, and also Zoila Burong. Thank you so much for tuning in. Ka-vibes, diyan ka lang ha. Huwag kang bibitiw dahil manatiling nakatutok dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Pumalit ang kanyang nanay, pero after 2 years, umuwi din ng Pilipinas dahil hindi kinaya na walang nag-aalaga doon sa kanyang asawa, sa kanilang ama. Ngayon, nagkasakit pati itong si Melvin dahil nga naging maligalig sa kanyang sarili dahil sa mga natatamasa niya doon sa buhay niya nung pupunta siya dito sa Metro Manila, dito sa Maynila, 'di ba? Nagkasakit, nangayaya at hindi niya na sinabi kung anong klaseng sakit ang meron siya dito sa kanyang mga magulang para hindi na ito mag-isip pa. Pero syempre, hindi doon natapos ang kalbaryo nila dahil ang kanyang ina na sila inaalagaan, silang dalawang mag-amay, inaalagaan ng kanilang ina, nagpursige, nangalakal, naganap ng trabaho, nanghingi sa mga politiko. Hindi kinaya ng katawan niya dahil matanda na rin ito at nauna pang bumigay. Nauna pang pumanaw.
itong kanilang ina. Ayan. Alam mo, hindi mo talaga masasabi no, kung anong ikot ng mundo. Pero ayon po sa Philippine Statistics Authority, majority o 55.6% ng mga OFWs ay babae sa kabuuang bilang ng mga OFW na nagtrabaho sa ibang bansa mula April hanggang September 2023. Yan. Katulad nga po ng nanay nitong si Melvin, 1.20 million o 55.6% ang kababaihan. Gayun din noong 2022, mas mataas pa rin ang bilang ng mga babaeng OFW na umabot sa 1.14 million o 57.8% ng kabuuang bilang. Ayan, napakarami, di ba? Ganun talaga nangyayari. Lalo na yung, alam mo yung ang lungkot, kung minsan may makikita tayo, yung mga nanay, di ba, ang liliit pa nung kanilang mga anak, but they have to leave, kailangan mag-abroad, para din naman sa kinabukasan, yun ang katwiran nila para rin naman to sa kinabukasan nila, Kathy G Kaya kahit masakit, mahirap mag-alaga ng ibang tao, titiisin na lang. Ganyan po ang ating mga magulang. And maraming salamat po sa lahat po ng mga sumama at nagbigay po ng payo at reaksyon para sa ating letter sender na si Melvin. Thank you so much, Ka-Vibes, for your time at sa effort na pagbibigay po na inyong payo. Alam nyo, hindi natin alam kung ano ang magiging ikot ng tadhana sa atin. Dumarating ang swerte, pagsubok sa hindi natin inaasahan na pagkakataon, 'di ba? Nakakalungkot isipin, Melvin, yung nangyari sa pamilya mo, pero God has a better plan. Yun na lang yung lagi nating iisipin. Mas yun ang dapat nating isipin kaysa mag-dwell tayo sa paghahanap ng masisisi or pagiging malungkot sa buhay ng mga pangyayari sa atin. At least even at the last stage ng buhay ng mga magulang mo, lalo na ng iyong ina, ay naiparamdam niya ang pagmamahal ng isang ina na walang katumbas. And you know what, para sa mga ka-vibes natin, let's embrace our parents and thank them sa sacrifices nila sa atin. Kung minsan, hindi man ganun ang naibibigay nila sa ine-expect natin, still, alam natin na mahal nila tayo no matter what. Maraming salamat, Melvin, for sharing your story with us. At dun po sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathig@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. That's my FB page. 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Thank you, Ka-Vibes, for keeping me company. Happy weekend, everyone. Enjoy the rest of the weekend. At syempre, Ka-Vibes, bukas magkarinigan po tayo. OPM Hit Back. Kasama niyo po ako dyan alas 10 hanggang 1:00 po ng hapon. At ang init na sa labas. Kaya naman lalo pang paiinitin ang inyong merienda kasama ang Banana Crew! Yes! Full of energy. Totoo. Oo. Dapat ganon. We will end the week with a bang! Ay, bang na bang! Bang na yan. As in super bang, 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 bang. Parang Yan. tumama lang. Oo, diba? Kamusta naman? Ikaw Ito, ba? nahihirapan. Ang ganda-ganda araw-araw. Ay, talaga. Wow. Naramdaman. Oo, Dapat naman laging ganun ang sinasabi, di ba? Yes. You have Ito. Wow, feeling. hirap na hirap sa ganda. Totoo ang Kaya- feeling. Ganda problems. Magandang afternoon po sa inyong lahat. Nako, ito na. Nako, 2 araw nating na-miss ang aking bestie. Correct. Hinahanap Oo. ka kahapon. Talaga. Ng Pideya. Charot. Actually, kaya siya nakamas. Oo, kaya siya nakamas Yung mga ngayon. chicken. Oo, Kala ko yung hindi mga- Ay, hindi di ba ganon. yun? Hinahanap ka kahapon ni JM De Guzman at Ay. ni Zanjo Marudo. Ay, Oo, grabe diba? naman yun. Totoo. Hello po. Ay, kahapon ka kahapon. hinahanap. Sayang, dapat Kahapon. kahapon ka nag-hello po. Sayang, Ano? sayang. Ay, naku, eto kanina kasi natanong ko na si Kim Eto muna tatanungin ko ulit sa'yo, Jai. Ayan, oo. If money is not a problem, candidate number 1, can you answer this? Yes. Ano ang gusto mong gawin sa buhay? You have 10 seconds to answer that. 10, 9, charis. Sandali, ito na, sasagot na ka, di ba? If money is not a problem, ano ang gusto mong gawin sa buhay? Ang tanging hangad ko lang ay ang pagiging mabuti ng Ay, sangkalibutan. sangkalibutan. Yan, ang sangkalibutan. Yan. Wow. Ang pagiging mabuti ng sangkalibutan. Yes. Kasi each and every day, kapag meron ako mga nakakausap, halimbawa, nakikita ko at nakikwento nila sa akin kung paano yung ganap nila
na iba doon sa ginagawa ko sa pang-araw-araw. Lalo akong na-humanize and na-humble ako lalo na parang, grabe no, minsan sa buhay natin, kung ano yung mga natatanggap natin, ano yung natatamo natin, nakakalimutan natin minsan na maging thankful doon sa kung ano yung nasa present natin. Diba? Pero pagka nakakakwentuhan mo yung ibang tao at narinig mo yung kanilang mga struggles, yung journey nila, parang hinahata ka ulit pabalik na parang, hindi ka dapat ganito kumilos, hindi ka dapat ganito mag-act. Kasi sila nga na yung ginagawa nila mas mahirap pa doon ng triple sa ginagawa mo. Pero still, patuloy pa rin silang lumalaban sa buhay. Nakakangiti pa rin sila. Even kung ano lang yung meron na nakahain sa may harapan contentment nila. pa rin. Yes. Sabi ko nga lahat ba tayo ay may kakontentuhan? Pero ang tunay na kasagutan naman talaga, yes, meron. Pero sa buhay ng tao, because patuloy tayong nabubuhay, patuloy tayong may mga nagiging bagong learnings, etc., etc., ganyan. Yung contentment talaga, meron siya, pero ang hirap niyang i-apply. Exactly. Diba kasi hindi mo namamalayan, feeling mo, sasabihin mo kontento ka na. Pero sa toong buhay pala, may gusto ka pang goal na i-achieve. Totoo. Kasi hindi naman natatapos lang dun yun eh. Totoo. And very well said, candidate number 1. Congratulations for that wonderful answer. Actually, kinabahan ka pa ba nun? And the winner! Agad. Goes to candidate number 1. Kasi nga, si candidate number 1 lang po yun nakapagparehistro. Ay, wala Wala siya kalaban si candidate number 1. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Ayan. Nako, ka-vibes, marami pa po kayo matututunan at maririnig at magpapasaya sa inyong merienda. Uy, saying hello muna to my best buddies, Fiscal Will and Don Don. Ayan. At syempre, Hi, Don Don! Don kasi siya. Oo. Don. Na-meet ko na siya. Oh yeah, yung pumunta. Yung may mga Oo. photographer friends. Yes, mga Don Hello! Don. Don talaga. Yes, attorney! Yes, si attorney. Yes. Ayan. Ang galing Ay, ko. yes. Short memory. Oy, thank you. Another award yun. Ay, yeah. Another award. Ayan, susunod na po ang Banana Crew! mga kasama nyo, DJ Kim Chorba, and of course, DJ Jaiho. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. your favorite music radio, Ka-Vibes! Ka-Vibes!